Hello guys, in this video, you're going to learn how to buy REITs in the Philippines. So tuturuan ko kayo paano bumili ng REITs po dito sa Pilipinas. But first of all, ano po ba yung REITs? No? Real Estate Investment Trust allow investors to own shares in income-producing real estate without managing the properties themselves. No? So yung mga tao na gustong mag-invest sa real estate, na wala namang masyadong kalakihang pera, no, pero gusto niyo mag-invest sa mga real estate na pwede kayong mag-earn ng dividends taon-taon, ito po yung REITs ay isang opportunity para makapaglagay kayo ng pera para kumita kayo na hindi kayo nagmamanage ng real estate physically. Kumbaga nag-earn lang kayo ng certificate. And this REITs po, no, yung mga REITs na yan, mag-earn kayo ng dividends kasi they are required to give the 90% of their income as dividends. So, talagang required po itong mga kumpanya to like A-REIT, M-REIT, C-REIT na magbigay ng dividends po. Na yung 90% po ng kinita nila, ibibigay nila as dividends. Kaya kayo kikita. So, yung typical na dividend yield po sa REITs are around 5 to 8%. No? Minsan mas mataas pa. Pero depende po yan sa REITs na bibilin nyo. So, in this video, tuturuan ko kayo paano ba kayo bibili ng REITs? Paano kayo magsisimula, makapag-invest sa REITs, no? So, number one po, kung gusto niyo mag-invest sa REITs is you need to open a stock trading account, no? Philippine Stock Exchange Broker. So, ito yung kailangan nyo para makabili po ng REITs, no? At marami pong mga broker account na pwede nyo pag-applyan. So, ito po yung mga popular online brokers. Pero hindi ito limited sa dito lang. Pero ito yung mga alam ko na makakabili kayo ng REITs. Pero hindi ito lang yon, no? Okay? So, number one, Call Financial. Number two, BDO Securities, BPI Trade, First Metrosec, AAA Equities, PhilStocks. Ito po yung ginagamit ko. Dragonfy, and AB Capital, no? So, marami pa po, no, na pwede kayong bumili ng REITs. Ito lang po yung nilagay natin dito. So, dito makakabili kayo ng stocks or REITs, no? So, yon. And then you need a valid ID, no? Kailangan meron kayong valid ID and proof of income minsan or address sometimes, no? Minsan hinihingi po 'yan, no, yung proof of income nyo or address, no? Pero minsan yung proof of income, minsan sasabihin nyo lang 'yan kung ano yung saan kayo nakakakuha ng income. Pero yan nga, ita-type nyo lang. And then yung address nyo, no, minsan hinihingi niyan, minsan hindi. And then your, syempre, bank account. Kailangan po ng bank account kasi dyan po ilalagay kapag nag-withdraw kayo ng pera, no, dyan ipapadala. Kailangan nyo po ng bank account, whether BPO, BPI, or Metro Bank, or kahit anong bangko po dito na pwede nyong na pagmamay-ari nyo. So, those are the basics. And then, you need to apply for no-CD account. NOCD account po pala, no-CD. NOCD account. So, bago kayo makabili ng REITs, kailangan yung mag-apply for this. And napakadali lang po niyan, no? Sa mga broker, pinipindot lang po yan, no? Magre-request lang po kayo. Sa akin kasi yung PhilStocks, eto, no, yung NOCD account ko, nag-request ako ng December 23, na-approve siya ng January 13. Pero usually, 1 week lang po yan or less. Kaso nga lang kasi December po ako nag-request. Marami po kasing holiday nung December, kaya medyo matagal siya na complete. So, yung NOCD account ko, yun nga, will take 5 to 7 days, no, to be approved by the Philippine Depository and Trust Corporation. So, kailangan ma-approve muna yan, no, bago po kayo makabili ng REITs. So, sa bawat broker po, tinuturo po yan kung saan nyo pipindutin. So, yun, no? And then, you have to know the Philippine REIT stocks you can buy. Here are the main listed REITs. So, ito yung mga listed REITs na pwede nyong bilhin, no? At hindi lang limited dito, no? Ito lang yung nilagay natin, pero mas marami pa po yan. So, yung mga pagmamayari ko po na REITs ay nandito sa bandang kaliwa, yung RC REIT, M-REIT, C-REIT, DDMP REIT, at A-REIT, no? So, ito yung mga binili ko. Meron pa po pala akong FLIRT, no? Philinvest. So, nakalimutan ko ilagay. And ito, yung nasa bandang kanan po, ito yung pagmamayari ni Manny Villar na medyo, ito, yung bandang kanan, guys, hindi ako masyado nag-invest dito kasi hindi ako nag-invest sa mga kumpanya na in-own ni Manny Villar. So, medyo kasi may issue siya, no, sa mga over-ballooning valuation, no, si Manny Villar, kaya medyo bumagsak yung mga kumpanya niya at yung mga nag-invest sa REIT,
for his company, medyo aray nako, masakit. Nasasaktan sila ngayon. So, on the left side, ito po yung binibili ko. Yan po. And then, number 3 is you need to place your buy order inside your broker platform, no? So, pag meron na kayong broker platform, na approve na kayo sa mga broker platform na in-applyan nyo, ito yung listahan po noon, no? Pag nag-apply na kayo dito ng broker platform, so, ang gagawin nyo naman po, you need to place your buy order inside your broker platform, no? You need to search the REIT ticker, no? Example, A-REIT, yung Ayala REIT, and then choose number of shares and price, no? Yung market price po nung REIT na binibili nyo, and then you need to click to buy. So, medyo tricky, ano? Minimum board lot depends on price. Usually 10 to 100 shares. So, marami nagtatanong ano daw yung minimum na pwedeng bilhin nila na REIT, no? Depende po 'yon sa presyo ng REIT na bibili nyo. At dito meron tayong tabulation, no? Na depende yun, no? Kung ilan yung minimum na share na pwede nyo bilhin. Yung lot size po kasi, yun po yung minimum na share na pwede nyo bilhin. For example, yung presyo ng REIT nyo ay nagre-range sa 22, 49.95, like po yung kay A-REIT, 43 pesos. No? Bibigyan ko kayo ng tutorial mamaya dyan. Minimum niya na bibili nyo is around 100. No? So, depende po sa presyo ng REIT nyo. No? So, meron tayong example dito later. Pero yun nga, ito muna yung REITs, no? And then their dividend yield po sa 2025. So, kung mamimili kayo ng REIT, kailangan nyo po i-type yung mga taker nila, no? M-REIT, yan. Ito po yung ita-type nyo, no? Sa broker nyo para lumabas po yung REIT na bibili nyo. Hindi po kasi sila lumalabas kapag tinype nyo lang yung pangalan minsan. So, you need to put their abbreviation or yung tawag natin taker, no? So, ito po yung interest yield, dividend yield na matatanggap nyo taon-taon, no? Ayan, no? Depende po yan, no? Ito lang po yung updated ngayon, pero nag-iiba-iba po itong presyo na to, depende po sa presyo ng REIT. So, yan, ito, for example, you have PhilStocks as your broker. So, ang mangyayari dyan, no, during market times, market hours, gumagalaw po yung mga presyo na yan, pero yun nga, bigyan ko kayo ng instruction. So, if you want to buy a REIT, for example, A-REIT, no, ang presyo niya is 43.75, no? Pagta-type niyo yung symbol na A-REIT. Ang presyo niya ngayon, kunyari, for example, market day ngayon, 43.75 pesos po yung ang presyo niya. And then yung minimum na number of shares na pwede nating bilhin is 100 po yung lot size niya. Kasi balik tayo doon sa table kanina, 20 to 49 po yung presyo. Pag nagre-range yung presyo niya na 20 to 49, ang minimum na pwede niyong bilhin is 100. So, ang presyo niya ngayon is 43, di ba? So, pasok siya doon sa range na yon. So, 100. And then, yung presyo niya, ilalagay mo kung magkano yung gusto mong presyong bilhin, no? Hindi lang po yung presyo na current price niya yung pwede niyong ilagay dito. Pwede rin kayong mag-bid ng mas bababa, no? Para makatawad kayo. Kunyari, gusto niyo tumawad ng 42, no? So, pag bumaba yung presyo niya on that day, on the 42 na presyo, pwede po kayong bumili ng mas mababa. Pero yun nga, pwedeng hindi ma-match yung order nyo kasi mas mababa yung presyo na gusto nyong bilhin. Pwede kasing hindi bumaba yung presyo niya on that day doon. So, hindi kayo mabibigyan. Pero kung gusto nyo mabigyan agad, pwede kayong mag-base dun sa current price. Mas mabilis kayong mabibigyan, no? So, if that is yung presyo na gusto nyong makuha, nalagay nyo na yung number of shares, so pipindutin nyo na lang po yung submit, no? Pag sinubmit nyo yan, pwede nyo na pong makita yung REIT nyo dito sa portfolio nyo. Dito, pag pinindot nyo yung portfolio, no? Dito kasi sa PhilStocks, may pinipindot lang po kami, no, na portfolio dito sa bandang right side. So, pag pinindot mo yan, makikita mo na yung, yan, for example, yung A-REIT, 100 shares. So, magkano na ba yung kinita mo sa akin? Medyo lugi pa ako ng 0.80% ngayon, no? Based on the market value, doon sa binili kong average ko. So, ito yung A-REIT ko. And then, if hindi naman kayo nabigyan, dito lalabas po yung order nyo. Kung gusto nyo makita, pumunta lang po kayo sa trade, no? Sa lahat po ng broker, merong ganito, no? Magkakaiba lang po ng itsura. So, dito makikita nyo kung na-match ba, na-post ba yung order nyo,
or pending yung order nyo or na-cancel na yung order nyo or yung na-reject yung order nyo. So pag sinabing match, ibig sabihin na bigyan kayo dun sa binili nyo, nabentahan kayo. Pero yung pag nandito pa lang siya sa posted, hindi pa po siya na post na siya pero minsan hindi pa kayo nabibigyan doon sa order nyo. So yun lang po ang ibig sabihin nun. So dito po sa portfolio makikita nyo po yung REITs, no, depende po sa REITs na binili nyo, pero yun nga, depende po yan sa iba-ibang broker, magkakaiba po kasi ng itsura. Ang PhilStocks po ganito po kasi yung itsura niya. So yun lang po, no. After that, nakabili kayo ng REIT. So, nandun na, pwede na kayo mag-invest ulit sa panibagong REIT. Kung gusto nyo, bumili kayo ng marami, no, bahala kayo. So, ang advice ko lang, syempre, pag bibili kayo, bumili muna kayo ng konti, no. Huwag kayong masyadong lahat na lang ng pera nyo ilalagay nyo kasi, syempre, baka masaktan kayo, no. Minsan, no, nung iba, nakabili po ng REIT ni Manny Villar, nung pagbili nila ng REIT, bumagsak ng 70% yung portfolio nila at yung 100,000 nila, naging 30,000 na lang. 'Di ba? Kasi nga ang investing risky po siya. So you need to control your risk, no? So sa akin mapapapansin niyo yung investment allocation ko mababa, no? Mataas pa nga sa akin yan 5% sa kada isa. Ito 5% ng portfolio ko. Si Aboitiz Power, si A-Rate 5%, si Bloom 3%, si Costco 3%. So minamanage ko yung yung investment allocation. Yung isa po yung kasi sa pinaka-importante na gagawin nyo po bilang isang investor is yung i-manage yung risk nyo kasi you should be in the game, no? Ang number one po kasi dito is you have to be in the game na hindi ma-blow out yung account nyo, no? You need to preserve your capital by diversifying your accounts. So wag lang po kayo mag-invest sa isang REIT lang, lahat ng pera nyo doon na ilalagay. Wag po 'yon kasi pwede po kayong mawala sa laro. So yun lang po, no. This is how to buy REITs, and for people na gusto niyo bumili ng REITs, you can research them online, no. Kung hindi kayo satisfied dito sa ating instruction, and please don't forget po to subscribe to our channel and like this video po para po mas marami pa pong makakita nito at marami pong ma-inform na ganun lang po pala kasimple bumili ng REITs. So, thank you guys and have a wonderful day. Don't forget to like this video. Paalam po!